Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang Wednesday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. Kasama ang mga kapasada nyo ngayong araw, Ornald Tabares Jr. and Vincent Altar. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, araw na naman po ng Miyerkules. Ngayon po ay October 25, 2023. Ibig sabihin po niyan, panibagong araw na naman pong muli ng pagpasada ng napapanahong mga paksa at pagbabalita. Gayon din ang masasayang kwentuhan at bahaginan ngayong Wednesday edition ng opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong biyaheng Kapitolyo, Year 7. Ayan, kumusta na po kayo? May mga napipisil na tayong mga kandidato. Grabe, pisil-pisil talaga. Dahil eto na, sa loob ng 5 araw ay sasapit na ang araw ng halalan, kung saan marapat lamang po na i-exercise po natin ang ating karapatang makaboto. Ayan, syempre, bago tayo dumako sa botohan, babati muna ang ating kasamang Arnold. Magandang umaga. Baka biglang isipin sa natin mga kababayan, tatakbo ako at bago dumako Ayan, sa oo. botohan. Good morning rin po Sir Vince. Abay, Miyerkules na naman at syempre po, kung tayo ay nag-countdown para sa ating election day pag na isang linggo, ay excited rin po tayo Sir Vince. Dahil 61 araw na lamang po ay sasapit naman ang ating Kapaskuhan. Yun. Parang in this time of Burman, sir, talagang panahon ito kung saan aligaga ang mga tao, prep for our elections, yung para sa araw ng mga mahal natin sa buhay, at syempre ang pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Pero, kaabang-abang din naman po, sir, mamaya lamang yung mga pailaw na mga sisimulan dito sa lalawigan, parang mamayang gabi po ay dito sa grounds ng Taal Basilica. Ayan. Mamaya na pala yun. And, So, andun kayo? Maintindihan, sir. Opo. Okay. And speaking of mamaya, ay rinig ko rin, sir, na may mga batang darating Oo dito nga, sa mga oo. tanggapan. Naalala ko lang kasi yung nag-ready na ako ng mga candies dun sa aking cubicle. Oo. Tapos ang unang kumuha, hindi bata. Nagbabata-bataan. Good morning. Si Manong June Magnaye. Talagang buhay na mano. Oo. Sweet lover pa man Oo. din itong si Sir June. Good morning, Boss June. At syempre, kasama't napapakinggan nyo pa rin po ang mga boses na maghahatid sa inyo ng walang patid na good vibes mula po sa handsome duo ng inyong biyahing Kapitolyo. Of course, with Sir Vincent Altar and Ornald Tabares Jr. Ayan, at malilimutan ka naman natin ang ating mga kababayan na nasa kanilang mga sasakyan, mapapribado man yan o pampubliko, at yung mga nasa kanilang tahanan na nakikinig sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. At syempre, pagbati rin po ng maganda at masaganang Wednesday morning sa lahat po ng ating kapasada via our official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman po mangyaring i-share na natin itong ating live stream nang sa gayon, mas marami pa po ang makasama natin sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Ayan, so sa ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, na alam ko yung napakaraming mga scheduled na mga activities within the day. Magandang umaga po, Governor Dodo Mandanas, sa ating kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Magandang umaga rin po. Good morning rin po sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang napakasipag nating si Tita Abel, Ma'am Maria Isabel Behasa. Good morning, ma'am. At syempre sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, sa pangunguna po ng ating Good Vice Governor Mark Leviste. Parang may babati sa ating mamayang parang may phone patch na magaganap. Kala mo kung ano yung phone patch. Abangan natin yan. At syempre po, 10 ng ating mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po. Ayan, so wala pong bibitaw sa ating himpilan dahil sa ating pong pagpasada ngayong araw.
iisa-isahin po natin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo, gayon din ang iba't ibang mga programa at proyekto na pinangunahan at diniluhan ng ating mahal na gobernador nitong mga nakaraang araw. At syempre po, kasama rin sa ruta natin ngayong umaga, Sir Vince, yung ating pagpasada sa mga paparating na aktibidad ng pamahalaang panlalawigan at ibabahagi rin po natin sa ating mga taga-subaybay yung ilan sa mga pinakahuling updates tungkol po sa paghahanda ng ilan sa ating mga kababayan para sa paggunita ngayong araw ng mahal natin sa buhay na yumao na. But Ayan. wait, sir, there's Oo, more. yun Dahil ang- may babati po sa atin maya-maya lamang bago magtapos ang ating programa. Kung sino nga ba yan? Abangan. Love, love, love. Ayan, at syempre sabi nga po ng ating Governor Dodo Mandanas, hindi ikaw may iwan. Kaya naman, Sir Vince, sakay na po at samahan kami sa isa na namang oras ng kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Dito lang po iyan sa programa ng Bawat Batanggenyo. Ang official radio program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, ang oras po sa buong Kapuluan, alas 9:41 ng umaga. At syempre bago tayo tuluyang umarangkada sa ating biyahe ngayong araw, tayo po muna ay magpasalamat, manalangin sa ating dakilang lumikha sa panibagong edisyon ng Gabay at Patnubay. Ang tao ay hindi laging nagtatagumpay sa buong buhay na. Hindi sa lahat ng oras, mayroong kasiyahan. Mayroon ding panahon ng kagipitan, kalungkutan, at oras ng pakikipagtunggali. Datapot hindi dapat manatili ang isang tao sa pagkakagupo o sa kalungkutan. Kailangan niyang magsumikap. Ang mithiin ng Diyos para sa tao ay isang buhay na makahulugan. Nais niya na ang tao ay laging nagpupunyagi at hindi umaayaw kung mayroon mang mga tiisin. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubsob. Labis kang nahirapan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo, gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon. Para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kaming manatili sa pagkasubsob kung kami ay nadadapa sa putik ng pagkakasala. Dahil kinakailangan na bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kaming muli mula sa isang buhay na walang direksyon tungo sa isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan mo sa iyong misyong pagliligtas dito sa lupa. Amen. Amen. Amen? Ayun? Amen. Oo, parang recorded yung prayer natin. Ang ganda, ganda sir, ng prayer. no? Oo. Parang damang-dama ko. Opo. Pero mas madadama natin ang ating programa pag nabati ang ating mga taga-subaybay at suki dyan sa ating pasadang pagbate kasama ang ating patroller Cheryl May Halili. Magandang umaga, May. Ayan, sir. Isang pagbating muna po ng magandang Wednesday morning kasamang Ornald and Sir Vince. Gayon rin syempre sa lahat ng mga kasama nating pasaherong nakatutok sa ating Facebook Live via Batangas PIO. Gayon rin sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Syempre, batiin po natin ang good morning ang lahat na nakatutok sa si Joshua Sayaman, Tita Lota Lailo, kay Junjun Hara de Chavez na Simpleng Pitik, si Jun Lindon Aguda, si Simpleng Pitik na bumabati ng isang magandang umaga at magkita-kita daw po tayo mamaya dyan sa Pailaw sa Taal. Magpipitikan daw po kayo. Ayoko, Yan, hindi ka masakit pipitikan yun. niya kayo. Masakit yun, pitikan. Kay Sir Dante Nelson, kay Lina Lynn Casebra, kay Rafael Cornelio Castillo, kay Sir Mark, kay Tito Roger Aguirre, at sa lahat po na nakatutok at nakasubaybay, good morning po.
Ayan, maraming salamat, May. Ang oras po, alas 9:45. Ayan, wala pong maglilipat ng estasyon. Magbabalik po ang biyaheng Kapitolyo. At ngayon nga po ay naririto tayo sa isa sa mga kilala. Public Health Advisory, Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga, lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. Ilimit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin din gumagana ang exhaust fan. Dalasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayun. Muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ayan, oo. Nitong nakaraang ika-23 ng Oktubre, muli pong sinimulan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang panibagong linggo sa pamamagitan lingguang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas na pinangunahan po ng tanggapan ng General Services Office. Kasabay nito ang pagbibigay pagkilala ng Kapitolyo sa ilang mag-aaral mula sa pambansang pamantasan ng Batangas na nagbigay karangalan sa probinsya sa katatapos lamang na 22nd Philippine Robotics Olympiad
Robo Mission sa lalawigan ng Zambales. Ano ba ito? Batangas State University? Oh, yes, yun, sir. oh. Ganun ba Opo. talagang Tagalog ng ano? Parang way back in college, yun po yung in-instill sa amin. Okay, okay. And sa kaparehong araw po, sir, ay nabigyan rin ng pagkakataon ng ating good Vice Governor Mark Leviste, na siya ang maghatid ng kanyang mensahe para sa ating mga kapwa kapani. Kung saan nabanggit po niya ang usapin patungkol sa ating 5.2 billion pesos na annual budget sa lalawigan para po sa taong 2024. At para naman po marinig natin yung kabuuan ng kanyang mensahe, pakinggan po natin ito. And on that note, noong isang linggo, tinanggap na po ng Sangguniang Panlalawigan ang 2024 General Appropriation amounting to 5.2 billion pesos. Ito po ay tinanggap ng ating mga bukal sa pangunguna po ng ating Senior Board Member Claudette Ambida. And we would like to let our governor know, all our department heads, lahat ng ating mga kawani, that we gladly welcome the proposed 5.2 billion pesos budget for next year na siyang gagamitin at papakilamangan ng pamahalaan panlalawigan upang may pagpatuloy po ang health program ng ating Governor Dodo Mandanas. Hindi po biro ang maghanda ng pagtaunang pondo, lalo higit para sa isang malaking institusyon tulad po ng pamahalaan panlalawigan. And rest assured that as we deliberate our proposed 2024 budget, we in the provincial board will painstakingly study all the particulars and proposals for the utilization of our 5.2 billion peso budget for 2024. Ito po ay hindi para sa atin o hindi lang para sa atin. Manapay, ito po ay para sa kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Most especially in the sectors of health, education, livelihood, and the protection of lives, our environment, and other property that is valuable and vital to the province of Batangas and the people of Batangas. So congratulations, Governor Dodo. Maraming salamat sa ating mga department heads. And from here, ika nga nila, the ball is on our side of the court. Magkakaroon ng caucus ang inyong lingkod kasama po ang ating mga bukal para pag-usapan ang schedule ng ating mga committee hearing and budget deliberation. And hopefully, bago po magpasko, kung hindi man bago matapos ang taon, ay maipasa na po natin agad ang ating 2024 budget para dire-diretso na po ang ating mga pagganap sa Kapitolyo ng Batangas. Samantala, patuloy pa rin po ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pagsasagawa ng libreng dental check-up sa mga daycare pupils ng iba't ibang bayan sa lalawigan. Kahapon po, ika-24 ng Oktubre 2023, muling naghatid ng nasabing serbisyo ang Kapitolyo sa pangunguna ng Provincial Health Office o PHO sa bayan po ng Kalatagan sa ilalim ng Bright Smile, Bright Future Program. Ayon kay Dr. Dionisio Burog, PHO Dental Supervisor, 106 na mga mag-aaral ng Pagsasarili Child Development Center at St. Dominic Child Development Center ang sumailalim sa free dental check-up. Bukod dito, tinuruan din sila ng wasdong paraan ng paglilinis at pangangalaga ng mga ngipin at nabigyan din ng libreng dental kits. Naging katuwang sa nasabing aktibidad ang Kalatagan Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Kalatagan Municipal Social Welfare and Development Office Head Grace Ann Joy Lira. Ayan, kahapon naman po, ika-24 ng Oktubre,
isinagawa ang mass blood donation activity sa Lipa City District Hospital sa lungsod ng Lipa, kung saan nagkaisa ang mga empleyado at mga miyembro ng naturang komunidad sa sama-samang pagtutulungan ng Provincial Health Office, Batangas Medical Center at Lipa City District Hospital. Matagumpay tayong nakakalap ng 30 bags ng dugo. Sa pamamagitan ng gawaing ito, ipinakita natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagmamalasakit. Ipagpatuloy po natin ang dugo-yanihan. Dugo-yanihan. Yun, dugo, parang ano? Dugo at bayanihan combined. Yan. Patuloy tayong maging bahagi ng mga gawaing nagpapabago ng buhay ng ating komunidad. Yan. At syempre, Sir Vincent Anti, patuloy po tayong makiisa sa mga gawaing ito na pinamumunuan po ng ating Provincial Health Office. Napakaganda po sa benepisyo na ating katawan na tayo nagdo-donate. And of course, napakarami, sir, na mga buhay na nadudugtungan sa tuwing tayo ay nagbabahagi o nagdo-donate ng ating mga dugo. Pero samantala, sir, para naman po sa mga naging kaganapan, mga proyekto at aktibidad na mga pinaunahan niya at dinaluhan ni ang ating Gobernador Hermelando Mandanas, pakinggan po natin ang ulat na ito. Sa nakaraang linggo ng makadiyos, makatao at makakalikasang paglilingkod, noong araw ng Lunes, 16 ng Oktubre, pinangunahan ng Batangas Provincial Jail ang isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kasabay nito, opisyal nang ipinasa ng ehekutibong sangay sa pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas sa sangguniang panlalawigan sa katauhan ni Acting Vice Governor 5th District Senior Board Member Claudette Ambida ang panukalang budget ng pamahalaang panlalawigan para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 5.2 bilyon. Ang pagpresenta ng taunang pondo ay isinagawa ng gobernador kasama sina Provincial Budget Officer Victoria Culiat, Provincial Treasurer Fortunata Lat, Provincial Accountant Marites Castillo, Provincial General Services Officer Polita Manheha at Chief of Staff Mrs. Maria Isabel Behasa. Ayon kay Governor Mandanas, nasa 2 bilyon ang nadagdag sa deposito ng lalawigan dahil sa implementasyon ng Mandanas-Garcia ruling. Ang karagdagang pondo na ito ay gagamitin sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kalusugan, edukasyon, pangkabuhayan at pagtugon sa mga sakuna. Noong araw ding iyon, magkatuwang na pinangunahan ng Batangas Governor kasama si Senator Amy Marcos sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office ang distribusyon ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS sa mga Batanggenyong benepisyaryo nito sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Nasa 11.6 milyon ang naipamahagi mula sa pondo ng PSWDO at tanggapan ni na Senator Amy Marcos, Senator Bong Revilla sa pamamagitan ng DSWD Field Regional Office 4A. Ang AICS ay isa sa mga social welfare services ng DSWD na nagbibigay ng tulong medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain o tulong pinansyal para sa iba pang support services o pangangailangan ng isang tao o pamilya. Noong araw naman ng Huwebes, 19 ng Oktubre, personal na dumalo si Governor Mandanas sa Coffee Day celebration na isinagawa sa Office of the Provincial Agriculturist. Bago nagsimula ang programa, nagkaroon ng isang ceremonial tree planting activity na pinangunahan ni Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista Jr. kasama ang iba't ibang organisasyon ng mga coffee farmers sa lalawigan ng Batangas. Sa kanyang mensahe, isinaad ng gobernador na layunin ng proyekto na mas palakasin at magkaroon ng sapat na produksyon ang mga magsasaka ng kape upang mas makilala muli at mas mapataas ang kalidad ng kapeng Batanggenyo sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno na nakakasakop dito. Naging bahagi rin ng aktibidad sina Department of Trade and Industry Batangas Provincial Director Leila Cabreros, Batangas Coffee Federation President Arnold Malbataan, Ms. Renali Leyesa, kinatawan ni Department of Science and Technology Provincial Director Felina C. Malaban, Emmanuel Garcia na Director ng Food and Water Institute ng De La Salle University, Manila, Christopher Cruz ng Bureau of Plant and Industry, Enrique de la Cruz na focal person ng High Value Crops Development Program. Kinabukasan, nakiisa si Governor Mandanas sa culminating activity ng Farmers and Fisherfolks Week
sa Office of the Provincial Agriculturist Demo Farm, Bulbok, Batangas City. Sinimula ng programa sa isang banal na misa na sinundan ng vegetable farm tour at ribbon cutting ng agricultural products exhibit na pinangunahan ng gobernador katuwang sina Department of Agriculture Regional Executive Director Milo de los Reyes, Attorney Asis Perez, Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista at Chief of Staff Mrs. Maria Isabel Behasa. Kasabay nito, isinagawa ang MOA signing ng mga proyekto sa ilalim ng Batangas Agro-Industrial and Enterprise Development Project sa Barangay Imelda, San Juan, kabilang ang Yellow Corn Enhancement Production Program at Coconut Seed Farm Development Project. Samantala, binigyang pagkilala rin ng OPAG ang bayan ng San Luis bilang Outstanding LGU at si Diana Rose P. Manoy, Agriculturist 1, bilang Outstanding Agricultural Extension Worker dahil sa kanilang kontribusyon sa pagpapatupad ng mga programa ng OPAG sa kanilang nasasakupang bayan. Pagkatapos nito, pinamunuan naman ni Governor Mandanas ang pagpupulong ng Province-led Agriculture and Fisheries Extension System sa PAFES Center doon din sa OPAG Demo Farm sa Bulbok, Batangas City. Napagtalakayan sa nasabing pagpupulong ang mga panukalang proyekto sa Batangas Bay, kabilang ang fishport at cold storage facility na makatutulong sa pagpapalakas ng industriya ng pangingisda sa lalawigan. Binigyang pansin din ang branding ng Kapeng Barako upang mas makilala pa ito sa pandaigdigang merkado. Nakasama naman ng gobernador sa pagpupulong sina Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista, Department of Agriculture Regional Executive Director Milo de los Reyes, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Director Sammy Malvas, PAFES TWG member Dr. Rex Navarro, Attorney Asis Perez, mga kinatawa ng Philippine Chamber of Commerce Incorporated, Batangas Forum for Development and Good Governance Incorporated at ilang department heads ng Kapitolyo. Kinabukasan araw ng Sabado, personal na dumalo at aktibong nakiisa si Governor Hermelando Mandanas sa isinagawang programa ng National University Lipa Batangas Campus para sa pagdiriwang ng kanilang first founding anniversary. Sa kanyang mensahe, pinaabot ni Governor Mandanas ang kanyang malugod na pagbati sa buong pamunuan at mga mag-aaral ng naturang universidad. Nakasama ng gobernador sa ginanap na aktibidad si Executive Assistant for Education Programs, Mrs. Merlita Pasatiempo. Matatandaan na naging bahagi rin bilang panauhing pandangal si Governor Mandanas noong idaos ang formal na pagbubukas ng NU Lipa noong nakaraang taon. Ang nasabing campus ng NU sa lungsod ng Lipa ay ang ika-6 na satellite o secondary campus ng National University sa buong Pilipinas na parte ng patuloy na pagsasakatuparan ng kanilang 10-year expansion plan. Isa si Batangas Governor Hermelando Mandanas sa mga nagbigay ng mensahe ng pagsuporta o expression of commitment sa ginanap na programa na Kalingat Halaga ng Dr. Rosita G. Leong Primary Healthcare Hub sa Leong Hall Auditorium sa Universidad ng Ateneo de Manila. Kaugnay ito sa pagiging aktibo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ni Governor Mandanas na tumatayo rin bilang chairperson ng Provincial Local Health Board bilang isa sa mga lokal na pamahalaan sa bansa na patuloy na tumututok sa lubusang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Ito ay sa layunin na makapagbigay ng mas malawak na akses sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa lahat. Ang nasabing pagtitipon na bahagi ng selebrasyon para sa ika-1 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng RGL Primary Healthcare Hub ay sumentro sa temang Daring Together for Universal Health and Well-Being. Tinaluhan ito ng ilang mga personalidad mula sa iba't ibang sektor na kilalang nagsusulong at nagbibigay prioridad sa mga inisyatibong pangkalusugan o primary healthcare at kahalagahan ng UHC Law. Bukod sa maraming mga aktibidad at pagpupulong na personal na dinadaluhan ng gobernador, tinitiyak din ito na mabibigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga bisitang nagtutungo sa kanyang tanggapan. Malugod niyang tinatanggap at kinakausap sa kanyang tanggapan ang mga individual at grupo na nagpapaabot ng kani-kanilang mga pakay at iba't ibang mga pangangailangan. At ito ang ilan sa mga naging aktibidad ni Governor Hermelando Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo.
Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Nagbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo at sa panibagong dagdag kaalaman at pagkilala natin ngayong Wednesday morning kasamang May. Alam mo ga? Ayan, Sir Vince at Arnold, para sa panibagong yugto ng ating Alam Nyo Ga na ang masarap na isdang maliputo at tawilis ay tanging sa Batangas lamang po matatagpuan, partikular na sa Lawa ng Taal. Sinasabi rin ang maliputo ay ang isdang talakitok na tumatawid mula sa tubig alat. Ito nga po ay sa Pansipit River patungo sa Lawa ng Taal. Sa paglipas po ng panahon at pagbabago ng environment at water condition na mula sa maalat papunta sa freshwater, ay nagbabago at mas sumasarap di umano ang isdang ito na siya nating tinatawag na maliputo. Ayan. At Sir Vince, isa pa, alam nyo ga na marami sa ating mga kababayang Batanggenyo ang abala na sa paghahanda para sa paparating na araw kung saan ginugunita natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Para sa kabuuang detalye po nito, sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ito. At ngayon nga po ay naririto tayo sa isa sa mga kilalang libingan dito sa lungsod ng Batangas upang ating alamin at kumustahin kung ano na nga ba ang pinakabagong update sa paghahanda ng ating mga kababayan ngayong paparating na undas. Isang linggo bago sumapit ang araw ng undas ay abala ng ating mga kababayan sa kani-kanilang ginagawang paghahanda para sa araw ng mga yumao. Ilan sa mga isinasaalang-alang ng mga kababayan natin ay ang pagdadala o pag-aalay ng mga kandila at bulaklak. Ngunit kumusta na nga ba ang presyo ng mga ito sa merkado? Ayon sa ilang mga negosyanteng nagbebenta ng kandila, hindi dahil sa sasapit ng undas ay nangangahulugang magtataas ang presyo nito. Kalimitan, bago sumapit ang panahong ito ay nagre-restock na sila ng mga paninda upang maging handa sa dami ng mga taong nangangailangan. Wika pa niya, kung magmahal man ang presyo nito sa merkado, iyon ay dahil sa delivery charge o shipping fee ng mga produkto sanhi ng pag-aangkat nito ngayong panahon ng undas.
Tulad ng kandila, asahan rin ang pananatili sa presyuhan ng bentahan ng mga bulaklak. Ayon sa isang florist na aking nakapanayam, magkakaroon lamang ng paggalaw sa presyo ng mga bulaklak depende sa disenyo at uri ng mga bulaklak na gagamitin ayon sa napupusuan ng flower arrangement ng mga mamimili. Dagdag pa niya, mabilis lamang magkaubusan ng stock ng bulaklak sa mga pamilihan. Ngunit ang presyuhan ng produktong ito ay mananatiling ganon pa rin tulad sa ordinaryong panahon. Ako po si Rogelio Andal, portero po dito sa ating Catholic Cemetery. Siguro po ay mahabang panahon na rin po ako nandito. Nung nagdaan taon po ay mahigpit yung paganda namin nung nagdaan taon. Alam mo naman ninyo lang ang ating COVID noon. Pero sa ngayon ay maluwag-luwag na po. Unti-unti po na dami ngayon na lalo pag Sabado at Linggo. Nung aming paghahanda sa Undas na rin ay katulong po namin si Boy Solis, yung aming coordinator. Talaga po bago dumating ka rin Undas na rin, kita mo yung mga basura, nilinis po niya. Kasama po kami sa paglilinis. Sa ngayon po ang ating tao dito ay unting-unting nadami. At yun yung pinipilit naman namin na may assist lahat yung mga nadalaw dito. Yun yung ating paglilinis na ating puntod kasama yung pintura, almost naabot ng hanggang 1,000. Kasi isang pinta, isang linis, isa pong puntod. Yun ay kasama paglilinis, paghahakot ng basura, hanggang sa pagpipinta. Sa ngayon po ay mas malakas ngayon. Kita mo ninyo aming mga kasamahan halos nakangiti at magaganda kita. At talagang masasabi namin kakaiba nung nagdaang taon. Doon po sa mga bibisita ngayong Undas dito sa Catholic Cemetery, siguro po ay malwan-alwan na po ngayon at masasabi namin pwedeng silang pumunta rito at talagang malinis ang ating cemetery ngayon. Ang pinagbabawal po namin pag dadal dito, yung matutuloy sa bagay, alak at saka pagsusugal, yung mga maingay na patugtog, yun po ang talagang pinagbabawal ng ating katuwaan ng ating simbahan. At yun naman pagdating ng Undas, meron tayo dyan nag-a-assist ng mga pulis, ng magkabilang gate, meron sila dyan. Kami kukuha ng protection sa pulis para mabantayan yung ating magkabilang gate. Sa araw po ng Kaundasan, November 1, ang bukas po nitong ating sementeryo ay alas 6 po, bukas na po. Tapos ang ating pong sarado ay 7 ng gabi. At iyan po ang mga huling kaganapan dito sa Catholic Cemetery sa lungsod ng Batangas. Ako si Cheryl May Halili, nag-uulat para sa Biyaheng Kapitolyo. Ayan, maraming salamat kasamang May, Auntie May. Grabe, talagang dayo ng Catholic Cemetery syempre para magulat at magbigay ng mga updates sa ating mga kababayan. Oo. Napakaganda ng inyong report. Maraming salamat sa inyong mga effort. Grabe. Ayan at sa pagkakataong ito naman po, Sir Vince, at sa atin pong mga masusugid na tagapakinig, mayroon pong nais bumati sa inyo ng good morning. Kaya naman batiin na po natin dahil kasama po natin via phone patch ang atin pong good Vice Governor Mark Leviste. Good morning, sir. Ayan, Good magandang morning, umaga, Vice. Arnold. Ganon din kay Vince at sa lahat ng sumusubaybay sa Biyaheng Kapitolyo. Ayan, grabe nakakamiss naman itong portion natin na ito. Good Vice. Kamusta na ba si Vice Governor Mark Leviste? Just the same. Full of love. Yes, oo. And itong mga nagdaang araw ay abalang-abala po tayo sa mga ilang kaganapan sa loob at labas ng ating lalawigan. At kamakailan, ako po ay bumisita doon sa pamilya ni Miss Catherine Camillon. Ayan, sa bayan ng Tuwi. Opo, sa bayan ng Tuwi. At aking nakaharap sina Tatay Relmer at Nanay Rose Camillon, ang magulang ng ating kababayang nawawala na si Catherine. At umabot na nga sa malalaking pahayagan at balita
yung aking pakay ng pagbisita kay sa pamilyang Camillon, kung saan nakipag-ugnayan po tayo sa pamilya at sa pulisya upang makatulong sa paghahanap kay Binibining Catherine. Alam nyo, Arnold at Vince, makabuluhan yung aking pakikipagpulong sa magulang, ganoon din sa kapatid ni Catherine, upang lubos natin maunawaan kung ano yung background at dahilan ng pagkawala ni Binibining Catherine. Kasi maraming speculations, maraming lumalabas na kwento kung bakit nawala o nawawala si Catherine, at hindi po maaalis sa ating isipan na baka merong personal na dahilan kung bakit umalis si Catherine. Subalit, lininaw po ng kanyang magulang, nina Tatay Relmer at Nanay Rose, na wala naman daw silang pinagkatampuhan, walang pinagkadiferensyahan, at wala ring hinanakitan sa loob ng kanilang tahanan at sa kanilang pamilya. Kung kaya kinonfirma ng pulisya, ng TUI, na ito ay maituturing isang full-blown investigation na umabot na nga sa regional office ng Philippine National Police. So as of today, ating napagkaalaman na may mga persons Persons of how do I say interest? that? Persons of interest? Persons of interest, yun. Persons of interest na identified ng Philippine National Police, at isa na po doon yung kung saan nakarehistro yung nawawalang kotse na ginamit ni Catherine. Ganon din yung huling taong kausap o text ni Catherine bago siya naiulat na nawawala. At the same time, naibalita na rin sa mga malalaking news outfits or news channels or outlets na meron na silang trace, meron na silang rota ng mga dinaanan o pinuntahan ni Miss Catherine o yung nakasakay sa kotseng nawawala nung gabing yon. So may ilang CCTV footages sa iba't ibang lugar ng Batangas, particularly from Tuwi, Lemery, all the way to Bawan, nung mga huling sandali na nakita yung kotse ni Miss Catherine. At dahil dito, sa ating kagustuhan na agarang malutas, masolusyonan ang problema ito, ganun din para mabigyan ng peace of mind ang pamilya ni Miss Catherine Camillon, nag-alok po ang inyong lingkod ng gantimpala or pabuya or reward sa sino man makakapagsabi o makakapagturo sa kasalukuyang kinaroroonan ni Miss Catherine. Ayoko mang sabihin o gamitin ang salitang dead or alive, but in reality, we must be prepared or ready for any circumstances with regards to the whereabouts of Miss Catherine Camillon. Ang importante ay mabilis nating malutas ang problema o paghahanap kay Miss Catherine at mabigyan ng katahimikan ang kanilang pamilya, kung kaya sa pag-aalok o paghanda ng 100,000 pesos, umaasa tayo na merong maglakas loob, kung hindi man makonsensya,
para magsalita o magsabi kung saan naroroon si Miss Catherine. At itong 100,000 na ito ay i-coordinate natin sa pamilyang Camillon, ganun din sa Philippine National Police upang maiwasan ang pag-take advantage o pagbibigay ng false information patungkol sa whereabouts ni Miss Catherine Camillon. Yes, at syempre good advice, maging tayo po dito sa Biyaheng Kapitolyo ay nananatiling bukas na kung sakali man po ay may mga impormasyon ng ating mga kababayan ay pwede po tayong magsilbing tulay para o maging daan para maipaabot itong mensaheng ito sa kinauukulan lalo't higit sa inyo po at sa pamilya ni Miss Catherine. Yes, alam nyo, by now, marami ng nagsasamantala o di kaya iniisip ang pangsariling interes by giving fake news or false information na alam nating hindi makakatulong sa pamilya, ganun din sa pag-imbestiga ng pulisya. Napagkaalaman ng inyong lingkod na ang magulang ni Catherine ay nakakatanggap ng mga ilang anonymous or random messages at sinasabi magbigay muna ng certain amount, halimbawa 20,000, 50,000, so on and so forth. At sasabihin daw nila kung saan naroroon si Catherine. Obviously, ito yung mga modus operandi ng mga walang konsensya o walang hiyang mga tao. So sa gitna ng kalungkutan, krisis at pinagdadaanan ng pamilyang Camillon, this is the last, if not the least, na dapat binibigay natin sa kanilang pamilya. Yung mga impormasyon na nakakalito at hindi nakakatulong sa pamilya at sa pag-iimbestiga ng pulisya. Ayan, maraming salamat po Vice siyempre sa mga efforts po ninyo, yung sa mga initiative nyo na yun nga yung pagbibigay ng pabuya at yun pakikipag-coordinate sa ating PNP. Baka po may mga iba pa po kayong mga nais ibahagi sa ating mga kababayan siyempre. Yes, speaking of budget, kamakailan ipinasa na po ng punong ehekutibo ang proposed general appropriation ng Provincial Government of Batangas for 2024 amounting to more than 5.2 billion pesos. At itong pondong ito o ang budget na ito ang siyang pag-aaralan, sisisiyatin ng ating mga bukal ng Sangguniang Panlalawigan by conducting budget hearings in aid of legislation upang dinggin ang paliwanag ng iba't ibang departamento, opisina ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Ang 5.2 billion na ito ang siyang pinagkukunan ng personnel services ng ating provincial government. Ibig sabihin, lahat ng sweldo, allowances at benepisyo ng ating mga kawani ay bahagi ng pondong ito. Ganun din, tuloy-tuloy pa rin ang health priority programs ng ating Governor Hermelando Dodo Mandanas. Pag sinabi nating health priority programs, ito yung mga programa na nakatuon sa health, education, livelihood, and the protection of lives, environment, and other properties in the province of Batangas. So ito yung mga priority programs ng Mandanas Leviste Administration at siyempre mahalaga ang taong 2024 dahil ito yung huling buong taon ng
ating Governor Dodo Mandanas bago po matapos ang kanyang full term by 2025 or by June 2025. By 2024, medyo pag-uusapan na rin po ang politika dahil by next year ay filing of candidacy na po ng ating local government officials na lalahok sa midterm election for 2025. So whether we like it or not, ay hindi na rin siguro mapipigilan ang politika, especially by next year, 2024. Pero sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang implementation ng ating projects. Patapos na rin po ang taon, kung kaya't we are gearing towards wrapping up our programs for the year 2023, and we shall prepare for our new year in 2024. Sir, baka po, dahil nabanggit po ninyo yung tungkol sa politics, sir, baka po may mga nais kayong ipabatid na mensahe sa ating mga kababayan kung paano ba maging isang matalinong botante sa paparating pong halalan ngayong sa BSKE, sir, 2023. Alam nyo, di naman natin kailangan ipaalala o paalalahanan ang ating mga kababayan dahil alam ko naman ang mga Batanggenyo ay matatalino. Noon pa man, lagi tayong nagluluklok ng mga mahuhusay at mapagkakatiwala ang mga pinuno na siyang mamumuno ng ating lipunan. Siguro ang aking paalala na lang po sa lalahok sa darating na barangay elections at sangguniang kabataan elections ay maging bahagi tayo, maging responsable tayo sa pagkakaroon ng tapat, maayos at mapayapang halalan sa darating na October 30. Tama po ba? October 30? Opo, October 30. Yes, sir. Yes, sa darating na Lunes. Nasa ating mga kamay at konsensya, tayo na po mismo ang makakapagsabi para sa ating barangay kung sino ang karapat-dapat na siyang either magpatuloy o mamuno ng ating komunidad. At kami naman po sa Pamahalaan Panlalawigan ng Batangas ay handang makipagtrabaho sa mga bagong halal o mahahalal muli na barangay officials ng iba't ibang ngayon sa ating dalawigan. For as long as they are willing to cooperate and support the help programs of Governor Dodo Mandanas, handa rin po tayong magpaabot ng tulong sa kani-kanilang mga barangay para sa ikakatagumpay ng ating mga programa dyan sa Kapitolyo ng Batangas. Muli, ito yung mga programang nakatuon sa health, education, livelihood, as well as the protection of lives, protection of the environment, and protection of our properties. Sir, baka po tayo may nalilimutan pa, baka po may nais pa tayong ipaabatid na mensahe o batiin, sir. We miss you. Opo. Yes, so from October 30, the barangay elections and SK Election Day, on October 31 naman, ay kaarawan ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo V. Manalo. Kaya kukunin ko po yung pagkakataong ito na bumati sa ating mahal na Executive Minister ng Iglesia ni Cristo or INC ng isang maligayang kaarawan. Maraming salamat sa inyong pamumuno, hindi lang sa ating simbahan, kundi sa ating bayan at lipunan. Lalo higit para sa ating mga
kapatid kay Kristo, ang ating brothers and sisters na bahagi ng Iglesia ni Kristo. And also on October 31 is the traditional Halloween celebration. So happy trick or treating sa ating mga bagets na siyang naghahanda rin sa mahabang bakasyon or long weekend dahil sandwich ang lahat ng holidays itong darating na linggo. And speaking of long weekend, of course, naghahanda na rin po ang ating pamahalang panlalawigan, especially our PDRRMO and our PIO, kayo dyan sa Provincial Information Office, para makapag-ulat, makapaghanda sa darating na undas. So ang muling panawagan po natin sa ating mga kababayan ay manatiling ligtas sa undas sa lalawigan ng Batangas. Meron po tayong information dissemination through tarpaulins. We have posted various hotlines, Philippine National Police, the Philippine National Red Cross, in various cemeteries around the province, in the hopes of helping our kababayans in case of emergency. Wag naman sana, pero maigi na ang nag-iingat, maigi na o mabuti na ang naghahanda. Ano po? And nakakatuwa kasi sir, sa ating mga puntod sa mga sementeryo dito sa ating lalawigan, yun agad ang una mong makikita sa pagbungad pa lamang sa may gate nito. Kaya muli sir, good advice. Maraming salamat po. Excuse me po. May pahabol ako. On November 3, it's also the birthday of our former governor, Ate V. Ayun, oo nga pala. So, sa aking mga kapwa Vilmanians dyan, huwag po nating kalimutan batiin ang ating dating Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kaarawan sa darating na ika-3 ng Nobyembre. So happy birthday, ma'am. And may you have many more birthdays and blessings to come. Ayan. Maraming pong salamat muli ang ating Vice Governor Mark Libis na nakasama po natin via phone patch at talagang parang katabi lang natin dito. Maraming pong salamat, Vice Gov. Miss Thank you, very good much, advice. Vince, at maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan, tagapakinig, sumusubaybay sa biyaheng Kapitolyo. Love, love, love! Love. Ayan. Maraming pong salamat, sir. Ayan, at ang oras po, alas 10:35 ng umaga. Oo, and ayan, bago tayo mag-closing ng ating... medyo nagkakaingay na dito sa studio. May mga kasama tayong bumisita. Meron tayong mga special guest na dito na natin papuntahin. Papuntahin natin dito, siguro, dito, Sir Vince, dito sa dahil gitna. ngayon po, sir, ay may proyekto ang PSWD para po sa mga chikiting natin. Kaugnay po ng ating undas, ang ating trick or treat. Kaya naman ang daming mga bata dito na ang cute sa kanilang mga Halloween costumes. Oo, nandito yung mga bata kasama natin. Kasama syempre ang ating mga kasamahan sa... Ayan. Ayun. Ang ating... Ito talagang isa sa mga best practices natin na tayo ay makapag-celebrate din ng Halloween kasama itong mga batang ito. Siyempre ito ay taunang proyekto at aktibidad ng ating pamahalang panlalawigan. Na isinasagawa po dito. Oo. At marami po sa kanila, sir, ay yung mga anak ng ating mga kapwa kawani dito sa Kapitolyo. Ayan, wag kayo mahihiya. Kuha lang ng kuha. Bakit? Parang kilala ko yan na. Ako may dala niyan. At sila po ay nag-iikot-ikot sa iba't ibang tanggapan dito sa atin sa Kapitolyo ng Batangas. Kaya yun sa mga nakakarinig na taga
kapatid na tanggapan natin dito sa Kapitolyo, ay maghanda na ho kayo ng maraming mga matatamis na candy at tsokolate dahil kayo ho ay bibisitahin din ng mga batang ito. Ayan. So habang narito ang mga bata, tayo po ay magpapaalam na. Ayan, 1 oras na naman po ng May, papasalamatan mo pa, alam ko. Yan, sir. Siyempre, patuloy na pagbate sa lahat na nakatutok pa din sa ating Facebook Live via Batangas PIO, kina Tita Ella Kayabat, kay Ma'am Nitz Lapa, kay Ma'am Belen Lontok, kay Tita Shirley Balmes, kay Tita Grace Briones, gayon din kay Tita Julia Tabares. Ayan. Yan, tsaka dito sa mga cute na batang katabi ko. Gayon din, salamat po sa ating technical crew sa pangunguna ni Direk Christian Andal, kay Kevin Paulo Medrano at kay Jun Lindo Naguda. Kay Tito Roger Aguirre, thank you po. Gayon din kay Vincent Roy de Chavez, kay Frylan Salcedo Jr., kay Junjun Hara de Chavez, kay Simpleng Pitik, thank you. Ayan, at 1 oras na naman po ng pagbiyahe ang natapos ngayong araw ng Miyerkules ang alin po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ng pamuno ang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, tayo'y Batanggenyo. Ayan, sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sasama nating pagkilos, tayo po ay babakon dahil tayo ay magigiting. Yes! Ako po si Vincent Altar. Muli maraming salamat po sa inyong pagsakay sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Dalangin po namin ang isang ligtas at mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Ako po si Ornal Tabares Jr. At ako naman po, patroller ng Kapitolyo ngayong Wednesday, ang inyong kahuntahan at kasinsayan, Cheryl May Makuhalili. Kasama po ang mga cute na mga batang ito. Yes! Ayan, kaya naman po, abangan po muli at samahan kami bukas sa ating pagbiyahe dito lang sa Biyaheng Kapitolyo. Trick or treat! Yan! Bye-bye po! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!